isang sikat na karakter ang mga kasama natin. AHA presents Alice in Wonderland. At linggo-linggo, iba't ibang kaibigan ang tutulungan ni Alice sa mga problema nila sa Wonderland. Sa unang kwento, problemado ang unicorn na si Cory. Taunang ulan ang inaasahan ngayon sa bayan ng Makulay. Pagkatapos ng ulan, ngayon din malalaman kung magagawa ni Cory the Unicorn ang kauna-unahang niyang rainbow. Ayan na, lalabas na yung bahaghari! Bakit walang lumabas? Isang taon pa naman tayong naghintay. Ba't hindi ko magawa? Sinunod ko naman lahat. Nako, mukhang namumblema itong si Cory ah. Para matulungan si Cory, to the rescue ang bida nating si Alice dyan! Go Alice! Hi, Cory! Huwag ka nang umiyak. Ako nga pala si Alice. Humingi tayo ng tulong sa kaibigan kong si Mary. Gagalingan ko bukas para sa pot of gold sa dulo ng rainbow. Paniguradong akin na yun. Ayun! Mukhang hindi yata naging malinis ang intensyon mo sa paglikha ng bahaghari. Anong gagawin ko? Pwede mong simulan sa paghingi ng tawad kay Mary Mirror. Mary Mirror, patawarin niyo po ako. Ano pong dapat kong gawin para makagawa po ako ng bahaghari? Cory, basahin mo ang ikapitong Unicorn Commandment. Bukal na kalooban, gawing kalakasan, mabuting puso ang magsisilbing sandigan. Iyan ang lagi mong pakatatandaan. Kapag nagawa mo ng may malinis na intensyon, kusang lalabas ang bahaghari. Mga ka-AHA, magawa na kaya ito ni Cory? Ano, Cory? Handa ka na bang subukan ulit? Handa na, Alice. Wala na akong ibang hangad kundi ang mapasaya sila sa baba. Ayan na! Lumilitaw na ang bahaghari! Sa wakas! Good job, Alice and Cory! Bah, makulay na ulit ang langit. Hihihi! Pero mga ka-AHA, ang kwentong ito ay fantasy lamang. Ibig sabihin, hango sa makulit na imagination at hindi dumaan sa pag-aaral ng science. In any case, may natutunan pa rin tayo dito. Di ba? AHA! Sabi ni Nanang, naman ako raw kay Tatang ang galing sa pag-aalaga ng mga pananim. Kaya siguro, laging masagana ang ani namin. Mangantayon! Pati sa bahay, masipag mamulaklak itong alaga ko. Pero, ang pangarap ko talaga, magkaroon ng isang malaking hardin. Isang hapon, pauwi na kami ni Nanang galing sa bayan. Palubog na ang araw noon nung mapadaan kami sa isang malaki at lumang bahay. Huh? Teka, Nanang, hardin po ba yon? Oo, anak. Kaso nalanta ng mga halaman. Ay, kawawa naman ang mga flowers. Sino kayang nakatira sa bahay? Mangkukulam! Yakbo!
kayong mangkukulam? Kinabukasan, tinanong ko si Nanang at Tatang kung bakit ba takot ang mga tao sa malaking bahay. Mangkukulam nga ba ang nakatira doon? Iwasan mo na lang dumaan uli doon. Huwag niyong istorbohin ng matanda. Matanda ang nakatira? Akala ko ba mangkukulam? O baka matandang mangkukulam? Minsan, hindi na iwasang napadaan uli ako sa lumang bahay. Mangkukulam! Mangkukulam! Dali! May hindi mangkukulam! Bilis! Takbo! Nandiyan na siya! Nakakatakot! Takbo na tayo! Ha? May buhay pang halaman! Oops! Mula noon, araw-araw patago kong inaalagaan ng halaman sa hardin. Binubungkalang lupa, tinidiligan, tinatanggalan ng damong ligaw, at kinakausap pa. Pero, kailangan mabilis akong kumilos para hindi ako mahuli ng mangkukulam. Unti-unti, lumusog muli ang mga halaman. Hanggang isang araw, nagsimula uli silang mamulaklak. Sa sobrang tuwa, hindi ko napigilang pumitas ng isang bulaklak at ilagay ito sa aking tenga. Hindi ko na malayan, may papalapit pala sa akin. Marunong pa pala kayong umiti? Mula nang pumanaw ang aking asawa, hindi ko na talaga sila maalagaan. Matanda na ako at mahina. Salamat, Iha. Okay lang po. Ako na lang ang mag-aalaga sa hardin nyo. Kung okay lang po sa inyo? Ay, ayaw pa ba ako? Ay, Dahil nilabanan ni Liwa ang kanyang takot, nagkaroon siya ngayon ng pagkakataon makilala ang matandang may-ari ng malaking garden. Na sa totoo lang, hindi pala nakakatakot. Mula noon, hindi natakot ang mga tao sa malaking bahay. Marami nang bumibisita sa hardin sa harap nito. Naging favorite ng bayan din ito ng makukulay na paru-paro. Para na rin ako nagkaroon ng isang malaking hardin. At higit sa lahat, hindi na rin mangkukulam ang tawag namin sa kanya, kundi Lola